So paano pala kung gusto mo maging consistent pero yung mga kalaban mo, mga bagay na hindi mo kayang i-control? Pagdating naman sa mental health, paano mo i-handle yung mga bagay na hindi mo gusto? Halimbawa, opinion ng ibang tao or kung paano mo kausapin yung sarili mo. Samahan niyo ako today, pag-usapan natin to. Maglalagay pala ako ng journey dashboard at the end of every episode. Kamusta kapatid? It's Grit J and today is another Sunday episode. And this week, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa consistency and mental health. Ngayon sa consistency, ano ba yung mga bagay na hindi natin control? Halimbawa, panahon, pagkakasakit, family events, trabaho, or even injuries. Ito yung ilan sa mga bagay na magpapahinto sa'yo sa mga bagay na gusto mong gawin. Halimbawa sa akin, pagtakbo at paggawa ng content. Gusto ko maging consistent pero may mga bagay, may mga panahon na hindi talaga natin maiiwasan. So, paano ko ba ito i-handle? I think ang consistency hindi lang yan sa streak or pagkakasunod-sunod ng mga bagay na gusto mong gawin. Kung gusto mo maging consistent, halimbawa sa akin, gamitin na lang natin yung sarili ko as an example. Halimbawa sa akin, pagtakbo. May mga bagay na masisira talaga yung streak ko dahil kung magkasakit ako, ma-injure ako, hindi magandang panahon, hindi natuloy yung streak mo. Pero I think ang pagiging consistent sa isang bagay, hindi lang yan yung kapag nasira yung streak mo, hindi ka na consistent. I think kasama rin dyan kung paano ka babangon, di ba? Halimbawa, napahinga ka ng matagal na panahon. So halimbawa, natigil ka ng mga ilang araw, tingin ko balik ka lang. Or sabihin na natin na napahinto ka ng 1, 2 linggo, or even 1 buwan. I think for consistency, ibalik mo lang kung saan ka huminto. Halimbawa, meron kang business trip, 1 buwan, hindi ka nakatakbo, busy sa trabaho. Siguro pagbalik mo sa bahay, or pag pwede ka nang bumalik sa routine mo, ibalik mo lang kung saan ka huminto. And from there, ituloy mo lang ulit yung binubuo mong streak. And I think from there, matatawag mong consistent ka pa din. I think matitigil lang yung consistency kung halimbawa 1 buwan ka ngang nawala, di ba? Sa pagbalik mo, kung meron kang oras para sa bagay na to pero hindi mo ginawa. And I think doon lang masisira yung iyong consistency. O sige, magbibigay ako ng halimbawa ng mga tao na naputol yung consistency. So ito, very common ito sa mga tao, especially on Januaries. Kasi meron tayong New Year's resolution. Mapapansin nyo sa gym, daming tao. Siguro sa kung anumang sports, ang daming tao. So consistent yan sila. January, February, March, April. And then after summer, mapapansin mo, halos wala ng tao. And then, matitigil sila ng mahabang panahon, tapos babalik na naman sila sa day 1, di ba? Kaya marami tayong nakikita ng mga tao na puro day 1 ang post. So tatanungin nyo, paano ko nalaman yan? Siyempre, ako yun eh. Oo naman, number 1 akong ganyan. Sa edad ko na to, I'm already 42. Maraming beses na akong tumaba, pumayat. Nangarap magbago, pumayat, tinamad. Yung typical na cycle ba? Actually, ngayon lang talaga ako nag-commit na sabi ko sa sarili ko, tuloy-tuloy na to. Although, sabi ko nga may mga bagay na makakapagpatigil sa consistency natin. Like ako, ilang beses akong na-injure last year. And paggaling ko, bumabalik lang din ako. So, I can say it's part of consistency basta magkaroon ka na ng panahon at ituloy mo lang siya. And ngayon, nandito na tayo. Week 11 na tayo sa pagiging consistent natin and hopefully matuloy-tuloy pa natin. And that's my opinion pagdating sa consistency. Ngayon naman, paano yung usapin pagdating sa mental health? Yung nakaraang episode ko is about mental health. And sa episode na yon, shinare ko kung ano yung bagay na narealize ko nakapagpapadown sa akin pagdating sa ginagawa ko. Like mostly sa social media, sa pagiging content creator. Oo naman, kasi kahit gaano kalakas yung tingin mo sa sarili mo, may mga panahon talaga na madadown at madadown ka. Minsan hindi tayo aware, minsan dadating lang. Pero yun nga, napansin ko, ba't parang medyo mabigat yung pakiramdam ko. So, in-address ko sa episode na yon kung paano ko hinahandle yung mga criticism or mga comments sa ginagawa ko na to sa YouTube and other social media. Hindi rin talaga natin maiiwasan na kung minsan meron tayong maririnig, mababasa ng mga comment na hindi natin gusto. And katulad nga dun sa sitwasyon ko naman, ako naman yung din yung nagtanong kung ano ba yung magandang bagay na pwede kong i-improve sa ginagawa ko na to. So, shinare ko din sa episode na yun na mahalaga na pakinggan natin lahat ng sinasabi nila. And kailangan marunong ka rin mag-filter kung ano yung i-absorb mo at kung ano yung babasura mo. Kasi hindi lahat ng comments maganda. And kung lahat naman i-absorb mo, matatalo ka. Siguro iba-iba tayo ng way kung paano natin tinatanggap yung mga impormasyon na nakukuha natin, no? Kung paano natin fini-filter para hindi lahat na-absorb natin. Mahalaga na matutunan natin yun. Otherwise, di mo kakayanin, men. So, sa case ko, pinipili ko talaga kung ano yung mga bagay na
tingin ko lang makakapagpa-improve sa ginagawa ko. Ngayon kung wala, kung tingin ko talagang bashing lang, edi ignore na lang. Mahalaga rin siguro na alam natin kung kanino nanggaling yung mga comment na yan, ano? Kasi kung sa stranger or sa mga nakikita ko sa social media, mga dummy accounts, kung bashing lang, huwag na nating intindihin. Pero kung galing sa mga kaibigan, kapamilya na tingin nyo sincere, gusto kayong tulungan kung paano kayo mag-improve, yun yung mga bagay na pagtuunan natin ng pansin. Kasi pag inabsorb mo lahat, dumating ka sa point na hindi mo na kaya, anong resulta? Mapapakwit ka. Pag nag-quit ka, wala na. Talo na. Nabanggit ko nga yung mga na-realize ko sa buhay. No? Halimbawa, madalas na akong nag-quit noon. Ngayon, na-realize ko na kapag nagko-quit ka, huminto lang yung oras dun sa natalo ka. Naisip ko rin na paano kung itinuloy mo pa siya. O sige, picture natin one more time. Napanghinaan ka ng loob, wala. Nag-quit ka. So, tapos na. Paano kung tinuloy mo? Diba? Paano kung tinuloy mo siya? I think mas marami kang opportunities. I think mas meron kang pagkakataon na mag-grow kaysa yung wala, quit, tapos. Daming beses ko na ginawa yan and wala ko na pala. Meron pa nga akong bagay na na-quit ko before na eventually na-realize ko gusto ko pala siya. Pero pagbalik ko, wala na, lumipas na yung panahon. Hindi na nag-work. So ultimately, sa experience ko, pakiramdam ko sobrang dami ko ng bagay na pinagsisiyan dahil sa kaka-quit. At ang pinakamasakit, sayang yung oras. So ngayon nagdesisyon ako na, sige fine, itutuloy ko talaga to. Seryoso ako dito, committed ako dito. Madapa man ako araw-araw, wala man manood sa mga ginagawa kong videos. Sige, ayos lang. Tuloy-tuloy lang tayo. At tignan natin kung ano mangyayari. Okay, fine. Hindi siguro sa lahat ng bagay mag-work siya na tuloy-tuloy ka lang. Kumbaga, blind faith. Tingin ko, magtuloy-tuloy ka sa bagay na pinaniniwalaan mong epektibo or pinaniniwalaan mo na may mapapala ka, may mangyayari. 'Di ba? Halimbawa, passion mo talaga siya. Halimbawa, pinaniniwalaan mo na may mapapala ka sa bagay na yan. Tuloy mo lang. Tuloy natin. So, ayun yung plano ko sa ginagawa ko na to. And I've been doing this for over a year now. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. So, ayun. At the end of the day, consistency, mental health, laban lang. Samahan niyo ako. Ilaban lang natin. Alright? Dami ko nang sinasabi. I guess that's it for today. See ya.